Magandang gabi po sa lahat. Hindi ko na monitor yung oras, tumichika pa ako. Good evening po, dahil ngayon po ay good evening po. Yan. Ngayon po ay pang-ilan na po natin ngayon? Pang-10 na. Parang ano yun na? 10, tama po. Dahil po ngayon ay Miyerkules, sabi nga, today is a wonderful Wednesday. Siyempre, wonderful kasi we are serving a wonderful God. Amen po ba? Amen. So, again, magandang gabi po sa lahat. Dito po sa mga kasama natin sa sanctuary. Ready na po natin yung ating mga yellow and blue slips. Mamaya po yan sa ating offering. Dadalhin po natin dito sa harap, no? Tapos ilalagay dyan sa mga boxes na yan. And also, para po sa ating mga, syempre yung mga onliners natin ngayong gabi, welcome po sa ating pang day 10 ng ating prayer and fasting. So, Wednesday po ngayon. Ngayon po ay January 14. So, sinasabi ko yung date. January 14, Wednesday. Live po tayo ngayon, mga onliners, no? Kasi uso yung di ba? Uso yung AI. Live po tayo ngayon, no? Uso na yung mga AI. So, tayo rin po ay mga AI. Kaya lang may letter C. Alive in Christ. Amen po ba? Yan, syempre kung may AI na ganyan, tayo rin AIC, Alive in Christ, no? So, ngayon po, ang area of promise natin ay mental. Yung mga nasa online po, pwede na po kayong mag-type dyan sa comment box natin ng inyong mga prayer requests and also yung mga praise item nyo po. So, mamaya po, yung mga praise item na nabasa, pinadala kagabi, babasahin po natin yun, no? And so lahat ng mga nasa online, ini-encourage po namin na i-share nyo po itong video na to para hindi lamang po kayo ang nakakapanood, yung inyong mga kaanak. Kasi umaabot po tayo, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Luzon, Visayas, and Mindanao, pero sa lahat ng continent. Di ba po? So alam ko po, marami tayong mga Kristiyano na hindi lamang dito sa Asia, kundi sa buong continent. Ano po? So again, we encourage po yung mga onliners na mag-like and share po ng ating online prayer and fasting for tonight. And also, ano po ang ating ngayong promise? So every night, nakakarinig po tayo ng mga pangako ng Diyos. Kasi nga, yan po ang ating ngayon, God of fulfilled promises. So puro mga promises po ang naririnig natin. And tonight, ang area of promise natin, as I've said earlier, ay tungkol sa mental. So ano pong sabi? Basahin po natin sa Hebrews 13, verse 5. So, Hebrews 13, verse 5. Ano pong sabi dito? NIV version, don't love money, be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you, I will never abandon you. So, yun nga po, in other translation is, I will always take care of you. So, kung kagabi po tayo po ay sinabihan ng Lord na, I will bless you. Tama po ba? Na-bless po ba tayo kagabi? Opo, nasa mukha naman po natin na tayo bumabalik. At ngayon naman pong gabi, sabi ng ating Panginoon, I will always take care of you. So panghawakan po natin itong pangako ng ating Diyos. And every night din po, meron po tayo mga pinopost din po dyan sa ating FB o Facebook account. Okay? So ngayong gabi naman po ay tatawagin po natin muli ang ating pastor for tonight, si Pastora Lorna Umbao.
Tayong lahat po ay tumayo at tayong magpasalamat, manalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Kami po'y nagagalak aming Diyos sa kabutihan mo po dahil itinuturo mo po sa amin ang tamang pamamaraan kung paano kami mabuhay. Hindi mo po kami hinahayaang malihis kami ng landas, lagi po kayong nagpapaalala sa amin. Patawarin niyo po kami kung minsan o kadalasan, inuuna pa namin yung aming instant madali ang kasagutan sa pangangailangan. Gumagawa kami ng sarili naming desisyon na hindi isinasangguni sa iyo. Salamat po, Panginoon. Lagi mo po kaming inaalalayan, inilalagay sa seguridad o sa kasiguraduhan na hindi kami mabuhay sa style sa mundong ito. At hindi kami malayo sa iyo. Salamat po. Patuloy na protection mo po sa amin. Ang dalangin po namin ngayong gabi, aming Diyos, patuloy mo pong ihayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, O God, sa bawat isa na narito. At maging doon sa mga darating pa, Panginoon, na makikiisa sa prayer and fasting na ito, O Diyos, pakaingatan mo po sila. At itinataas din po namin, Panginoon, ang magpapaawit. Nawa, Panginoon, ang mga awitin na ito ay magbangong samyo, handog sa iyong harapan, O Diyos. At kabutihan mo ang mahayag, maging sa pag-aawitan, pananalanginan, pagpapatuon ng iyong kabutihan. Ikaw po ang matanyag sa aming kalagitnaan, aming Diyos. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo pong inihahayag ang iyong kabutihan. Purihin ka po sa gabing ito. Malaya po kayong kumilos, o banal na Espiritu, binubuksan po namin ang aming mga puso. At iyo pong tirhan, iyo pong hipuin, iyo pong damhin, Panginoon, ipadama na patuloy ang iyong presensya sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, maging sa online po, Lord, amin pong idinadalangin na maging malinaw po nawa ang dating ng mensahe, ang sound, Panginoon, ay maging maayos at maging doon sa mga may hawak ng mga pinanggagalingan ng sound na ito, O Lord, maging maayos ang lahat. Kaya salamat po sa gabing ito. Lahat po ay amin pong ipinapaubaya sa iyo. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang gabing ito na malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu sa pagpapahayag ng iyong magandang balita sa bawat puso namin. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Emphasis, does not make us timid. So, alam na po natin kung anong gagawin natin ngayon. Sabi nga yung may lakas ng loob. Actually, hindi naman kailangan ng lakas ng loob para tayo ay mag-testimony. Dahil napakaraming kabutihan ang ginawa ng Diyos sa atin, no? So, basa muna po tayo sa mga praise items sa online. So, ito po ay galing kay Rona N. Rob. Grateful beyond words. Thank you, Lord, for hearing our prayers and blessing my husband with a new job. All glory belongs to you. So, salamat sa Diyos. Yung prayer niya ay magkaroon ng trabaho ang kanyang asawa. So, yung desires ng heart niya ay binigay ng ating Panginoon. And also, galing po kay Ate Ami San Victores. Salamat, Lord, sa magandang result ng check-up ni Baby Arco. Amen. And also kay Benji Evelyn Cruz, salamat Lord sa kalakasan sa araw-araw ng buong pamilya. So napakarami pong mga praise item doon. Actually, yung iba puro
Thank you lang ang sinasabi. Thank you, Lord. Thank you, Lord, no? So ngayon naman po, dito naman po sa ating mga nasa sanctuary, ang tatanungin naman natin, sino po may testimony? Sabi niya kagabi, wag mo na akong tawagin mo na ngayon, bukas na lang. O, di ba? May schedule pa siya at may nakaschedule po siya ngayon. Ni-request niya. Sabi ko sa kanya, magte-testimony po kayo ngayon. Ngayon na lang, hindi bukas na lang. Oo, di ba? Hindi ko po alam kung anong meron sa Miyerkules para sa kanya. Tinatawagan ko po si Ate Ami. Yan. Ate Ami Simon. Yan. Oh, Miyerkules ngayon, ha? So, abangan niyo po siya next Wednesday. Tuwing Miyerkules po yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Teacher Joanna. Special mention Pastor Arnel. Ako po ay, kasi ang gusto niya kahapon. Sabi ko, teka muna, ipagdadasal ko muna kung anong sasabihin ko. Hihingi ako ng pahintulot sa ating Panginoon. At gusto naman niya. Well, ako po ay isang simpleng tao lang. May kwintas. May bracelet. Hindi po. Ako lang po yung nagpapatanggal ng nervyos. Alam nyo, kami po sa aking edad, ako po ay 77 na bukas. Opo. Yan ang gusto ko. Thank you. Ikaw 16 na. Okay. Tama, magaganda. Alam nyo, kami po ay dating may negosyo. Nang tumanda ako, sabi ng mga anak ko, wag na. Dati ko may trabaho, wag na. Kaya po nga ang tawag sa amin ay Aba Nurse. Nag-aabang lang po ako. Pero hindi ako nag-aabang, talaga inaabutan ako. Ayun po testimony ko. Hindi ako pinababayaan ng Diyos. I will bless you, sabi ni Lord. Nung Pasko po, syempre pag Pasko, medyo maraming nagbibigay, Kaya yung pong bag ko, nandun po sa sala. Ang open po, alas 7 ng umaga, close ko na alas 8 ng gabi. So, maraming naglagay. So, nagkapera po ako. Bakit talaga naman po may pera kami, kaya lang, ang kwento ko lang ay yung bang, for every nagbibigay sa amin, less 10%. Inaalisan ko na po ng 10% ang bawat nagbibigay sa amin. Yung kaleles ko pong yun, naipon ko. Sabi ko, hindi bale, December, per Sunday ng January ko, ilalagay dito. And so, kinapos ako. Kaya po ang title nito, Tukso, Layuan Mo Ako Nakita, sabi ko, teka, meron pa nga pala akong pera. Nasa kahadiyero. So, kinuha ko po. Sabi ko, Lord, kailangan ko po huwag niyo palang uutangin yun. Sabi ng Panginoon, huwag, ibigay mo na. And then, dumating ang linggo, kumuha ko ng sobre, inilagay ko yung aking tithes na hindi ako natukso. Sapagkat yun ay sa Panginoon. Sabi ko, ako po ay naglalakad na dito para posisyon ng Nazareno po nung linggo dahil nagbibigay tayo ng tithes. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Bakit po ako, binigay ko. Pag ikot ko pong ganon, makita ko si Pastor, nagkaroon po ako ng pusong masaya. Nakapagbigay ako, nakapag-tithes ako. Pero alam nyo, after 3 days, may nagbigay po sa akin ng ampaw. Alam nyo yung ampaw? Yung pulang sobre. Nabalik, tumubo pa. Ganon, ibe-bless ka talaga. Kaya huwag po nating panghinayana kung ano yung ibinibigay sa atin. Kaya po mula ngayon, kayo po, pag po may pera kayo, bigay ng anak nyo, bigay ng apo nyo, tanggalan nyo na po ng 10% at mabe-bless po kayo. Kita nyo na kung gaano ako ka-bless. Di po ba? Birthday ko bukas 77. Yun lang po. Hallelujah. God bless you. God bless po. 77.
Bukas pa naman birthday niya, so 76 and a half. Okay po. Sino pa po magte-testimony? Sino pa po? Nasa day 10 na tayo. So, alam ko po marami pong answered prayers po. Thank you. Ayan. So, good evening po. So, magte-testify lang po ako sa goodness ni God. So, last week po, ayan. So, start ng pasukan na naman. Biglang nagluko yung laptop ko. Naririnig ko po sa faculty, may observation. Sabi ko, hala, tinawag ko po si Sir Amiel. Sabi ko, Sir, patingin naman po ng laptop ko. Sabi niya, teacher, wala na po. Nag-give up na. Kailangan na ng brand new. Sabi ko, wala pa akong extra budget for that. So, merong kinausap si Lord na tao. So, nagkaroon ako ng brand new na laptop nang wala po akong inilalabas na kahit amount na galing sa akin. And then second po, kahapon, ayokong i-miss ang prayer and fasting. So kahapon, medyo masakit na ulo ko talaga. So, umattend pa rin ako and then natulog ako na maaga. And then kaninang umaga, ganun pa rin po, masakit pa rin ulo ko. So nag-chat na po ako sa principal po namin, Ma'am, hindi po ako makakapasok, ang sakit po talaga ng ulo ko. So buong maghapon, sabi ko, I don't want to miss yung 21 prayer and fasting. So nagpahinga ako all throughout the day and then nilalaro ko lang yung pamangkin kong bata. So sabi ko, nag-alasing ko na. Sabi ko, oh, Lord, ayokong ma-miss yung day na to. So, afterwards po nun, naupo lang ako doon and then, nawala na yung sakit ng ulo ko. That's why I am here po. Yeah. Amen. Thank you, Lord. Sino pa po merong testimony? Hindi po, ganun lang. Inayos lang po yung buhok. Mahangin, hindi naman, mahangin po ba doon? Sino pa po merong testimony? Wala na po? Baka meron pa po. Okay na. Meron pa po ba magte-testimony? Okay na po? Wala. Ayun po. Kasi date. Sige po siya muna po. Sunod. Hello po. Lapit lang. Ako po ulit. Nakakatuwa po itong testimony ko kasi meron po akong kaibigan na inaalagaan, sinasharean ko ng dumaan po siya sa kung ano-anong depression, gano'n. In-invite ko po siya, sabi ko, isama ko siya dito sa prayer and fasting. Ang sagot niya sa akin, Cindy, tsaka na ako babalik sa pag-church. Ayusin ko muna yung sarili ko, magpapareban muna ako. Kasi nga, nagkaroon siya ng depression pinabayaan niya sarili niya. So, ni-request niya sa akin, nag-send siya sa akin ng prayer request nung day 2. So, sinulat ko sa papel yung request niya na yung anak niya gamitin ni Lord. Yun daw yung magiging sign na ibig sabihin, tinatawag na siya ni Lord. So, nilista ko yun. Kahapon, nag-message siya. Sabi niya, Cindy, nagulat ako yung anak ko, nag-church pala. Pag-uwi, may dala pang bigas. Tapos, sabi niya, Mama, mag-church na tayo, tinatawag na tayo ni Lord. Sabi daw ng anak niya. So, umiyak daw siya kasi totoo nga na ginagamit ng Lord yung anak niya. Tapos kahapon, yung sinasabi niya na, Lord, tsaka na ako babalik mag-church, magpapareban muna ako, magpapaganda muna ako. Pag-uwi daw nung anak niya kahapon, Mama, magbihis ka, ipapareban kita. Ayun po, tuwan-tuwa po siya. Yun po, praise God. Ang galing ni Lord. Opo. Dito po ba nag-church yun? Kasi maghanap po ako ng bagong reband. Po. Sige po, ate. Yun po. Magandang gabi po sa lahat. Kami po bago lang po kami may ino-obase po kami sa sitio Bato-Bato. Bali nung nakaraang Miyerkules po, kasi pinapartneran po ako ni Ate Jocelyn Juan. Nung nakaraang Miyerkules po,
Yung binibisita namin, inubis namin, halos wala. Kaya parang nanghina po ako. Kaya nag-pray po ako, lalo kagabi pati si Ate Jo nag-pray din. Sabi ko, Lord, sana. Kasi parang isa na lang po yun ang bisita namin, bali 7 po yun. Kung bumaba man po hanggang 5 lang. Tapos kagabi, sinulat ko nga po sa prayer request na, Lord, gabayan mo po kami na gusto po namin talaga na, desire po namin na talagang makapag-akay ng mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Tapos yun na nga po, pumunta po kami kanina. Pagkatapos po nang mag-ubis kami, sabi ko, Ate Ju, doon tayo dadaan sa kabilang baka mayroon tayong maipag-pray. Tapos yun nga po, may nakita po akong dati kong kapitbahay. Bago lang pa ako may nakita, sabi ko, pwede bang nagpapagawa po siya ng nagpaparepair ng bahay. Sabi ko, pwede ba natin ipag-pray yung bahay mo para sabi ko, para mabiyayaan ka. Basta yung po sinabi ko, ipag-pray po natin, natin kay Lord. Pumayag naman po siya, masayang-masaya siya. Tapos yun, tinanong po namin ni Ate Jo kung pwede na po kami yung tuwing Miyerkules po pupunta kami. Pumayag naman po siya. Tapos laking pasalamat namin sa Panginoon, lumakad na naman po kami. May nakita na naman po ako yung dati kong kapitbahay. Sabi ko sa kanya, pwede bang ipag-pray kita? Sabi, ba't ngayon lang kita nakita? Kumusta na? Ako pa ang kinumusta. Sabi ko, ipag-pray lang kita. Tapos sabi niya, anong relihiyon nyo? Sabi niya, Katoliko ako, ang dami pumupunta rito. Sabi ko, hindi po relihiyon ang dinadala po namin dito, kundi relasyon po sa Panginoon. Kasi yung Jehovah po, pumunta raw sa kanila, pagpasok daw po, ang dami mong rebulto, bawal yan. Kaya parang naano po siya. Sabi, baka bawal. Ang dami po talaga niyang rebulto, napakarami. Ang sabi po namin ni Ate Jo, si Lord ang kikilo sa'yo. Wala kaming karapatan na tanggalin niyang rebulto niyo. Hayaan mo si Lord ang kumilo sa'yo. Tapos nung ang dami niyang mga tinanong, sa awa ng Panginoon naman po yung tukol sa rebulto, napagtulungan namin ni Ate Jo, ano mga tanong niya. Nasasagot naman po namin. Talagang pinuspos po kami ng Holy Spirit po talaga. Tapos ayaw po kami paalisin. Ang usapan po namin na Ate Jo, Sis G, bali, pupunta daw po siya sa Patay. Kaya parang binubulungan ko, Ate Jo, pupunta ka pa sa Patay. Sabi ko, Ate Jo. Hindi niya ako pinapansin kasi parang ayaw na po kami paalisin. Parang sarap na sarap po siya makinig. Tapos yun din po, tuwing Miyerkules po, lagi na rin po namin siya bibisitahin doon. Tapos yun nga po na talagang nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi gusto niya, naguguluhan daw po siya. Kaya sabi ko, hayaan natin ang Panginoon ang hinawakan ko po yung niya, tapos nagtestimony pa ako sa buhay ko. Sabi niya, ano ba yan? Ba't mo ako hinawakan? Kinikilabutan ako. Sabi ko, yan? Banal Espiritu yan na pinuspos ka. Tumanggap po siya, napatanggap po siya namin. Tapos nung bandang huli, sabi ko, Ate Jo, late ka na. Sabi ni Ate Jo, di ba sis, unahin natin ang buhay kaysa yung mga patay daw. Kaya parang naano po ako doon, sabi ko, salamat sa Panginoon talaga, na tuloy-tuloy po na bagamat mo, sa totoo lang po talaga, wala po akong pinag-aralan. Grade 1 lang po ako talaga, pero ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na yung mga natututunan ko dito na hindi ko may apply sa kanila. Kasi yun nga po na marami nagpapala sa akin na hindi sa pinag-aralan ng pag-share ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. So kahit anong estado tayo, wala sa pinag-aralan. Pag tayo ay nagpagamit sa Diyos, alam niyo yun, bibigyan tayo ng power that comes from the Holy Spirit. Kaya yung yellow slip natin, pwede niyo pong sulatan doon kung sino po yung nilalagay sa heart ninyo na aabutin niyo, no? Sino pa po? Ay, si Ate. Good evening po. Purihin ang Panginoon. Ang patuto ko po, kahapon, 2 sa ating kamiyembro ng church ang pumanaw. Nung umaga, pagbuklat ko ng cellphone, nakita ko si Ate Seni. Alam niyo naman po si Ate Seni, lagi namin isinasakay sa tricycle kasama pag-uwi every Sunday. So medyo tumulo ang luha ko. Kasi sabi ko, bakit bigla? Samantalang 2 weeks pa lang namin siyang hindi na isasakay sa tricycle. Tapos sabi ko, pero salamat Lord kasi tahimik na siya. Wala na siyang pinagdaraan ng hirap o pagdaraanan pa dahil nasa piling niya na siya. Sumunod nung hapon po, gumagawa ako ng prayer dahil ako magpi-prayer lead ngayon.
biglang tumunog ang cellphone. Pagbukas ko, si Risa naman. Sabi ko, Lord, lagi po namin pinananalangin si Risa mula nang ipasok sa ospital. Tapos, 2 linggo na rin siya namin hindi nakasama. Tuwing lumalapit po siya sa amin bago magsimula, inaakap kami at hinahag. Sabi ko, Lord, 2 tao sa isang araw. Pero nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil alam natin na siya ay nasa sa piling na ni Lord at tahimik na siya. Kaya although dumaraan sa atin yung mga ganong pagsubok na biglang may nawawala, pero talagang pasasalamat pa rin ang lagi kong nasasabi. Thank you, Lord, kasi tahimik na siya. Wala na siyang hirap, wala nang sakit. Kaya salamat po sa Panginoon. Sige po. Sige po. Kayo na po, ano. Amen. So, salamat po sa inyong mga testimony. Yung pong testimony na sinasabi natin, nakakapagbigay ng kalakasan, na-encourage po yung iba. Kaya nga po, dapat po na sinasabi natin kung ano yung mga kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin. Okay po. So, sabi nga po sa 1 Chronicles 16, verse 23 to 24, "Sing to the Lord, all the earth, proclaim His salvation day after day, declaring His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples." So, ngayon po, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pag-awit. Bigyan po natin ng papuri ang ating Diyos na pangungunahan po tayo ng worship leading team. To God be the glory. Good evening po. Sige po, maaari po tayong tumayo at i-worship po natin ang ating Diyos. You're my refuge and strength. Though the earth may pass away, you will remain. It is written, you're my refuge, every need, everywhere that you will lead, you will sustain. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation. It is written, we redeemed by your blood. All the old has passed away, the new has gone. It is written, it's not by power or might, by the Spirit of the living God in us. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation.
You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation. Worship you, Father. Trust you and believe as it's written, let it be. You alone will be a firm foundation. What you've spoken is enough. It's the ground we're standing on. You are God and we will not be shaken. It says here in 2 Corinthians 2, chapter 21, verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. And now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. As we sing this part again, panghawakan natin yung pangako ng Lord sa'yo, sa atin. And once He said it, paniwalaan po natin and gagawin niya yung pangako niya sa'yo. And with that, by faith, we can stand firm in every circumstances in our lives. We will trust you and believe as it's written, let it be. You alone will be a firm foundation. What you've spoken is enough. It's the ground we're standing on. You are God and we will not be shaken. We will trust you and believe as it's written, let it be. You alone will be a firm foundation. What you've spoken is enough. It's the ground we're standing on. You are God and we will not be shaken. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation, from generation to generation, from generation to generation.
love, Lord. We thank you for your presence, Lord. We thank you dahil makakalapit kami sa iyo ng buong buo, Lord God. Thank you dahil tinatanggap mo kami kahit na kung ano kami. And thank you dahil hinahawakan mo kami and hindi mo kami hinayaan na mangamba. Thank you dun sa promises mo, Lord, na iniingatan mo kami and never mo kami iiwan, Lord. We hold on to your promises, O Lord. We glorify your name, Lord. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ano man yung pinagdaanan natin at pagdaraanan, ang Diyos ay mananatili. Ano sabi? Kailan pa man. Ngayon naman po, ang ating pong speaker ngayong gabi, siya po ay member ng ushering ministry. Siya rin po ay kasama po sa cell group ni Pastor Rodel Cruz at estudyante po siya ng Acts Bible Institute. So salamat sa Diyos, ang mga estudyante po ng Acts BI ay ginagamit po ngayong prayer and fasting. Tanggapin po natin sa ating harapan si Kuya Louie Almero. Magandang gabi po sa ating lahat. Parang kulang yung walang energy. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Dito sa Pilipinas, kung mapapansin nyo, maraming mayayaman ang pumapasok sa politika. Minsan, matatanong natin, gusto ba nilang maglingkod o lalo silang magpapayaman? Bago po tayo mag-umpisa, pray muna po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa guidance at pagpapala. Maraming salamat po na binigyan mo po kami ng lakas na maka-attend sa pagtitipong ito. Gabayan mo po kami na ang magamit namin at may isabuhay kung ano man ang pag-uusapan namin ngayong gabi. Maraming salamat po sa awa at biyaya. Oh Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Ang pag-uusapan po natin ay nagmula sa Hebrews 13 verse 5. Ang nakasulat po ay, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Ang first point po is, God's presence is your true security. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, minsan nakakatakot. Hindi natin alam kung minsan may mga rumors ng gera, may mga sakuna. Kaya napakahirap. Minsan, katulad doon nangyari sa Mindanao, nilindol sila. At the same time, ganun din sa Cebu. Hindi nila inaasahan yung paglindol, maraming namatay. And after nung lindol, bumaha sa Cebu, ganun din, marami ring namatay. Ang buhay talaga, hindi mo mapipredict kung anong mangyayari. So, yung iba, nagpapa-insured, nag-iipon ng marami para sa kinabukasan, matugunan nila. Para kahit na tumanda, may panggastos. Pero, hindi yung insurance o yung pag-ipon
importante sa ating buhay. Kasi kahit na nag-iipon ka, marami pa rin sablay. Katulad nung siguro a decade ago, sino ba yung sumali doon sa nag-subscribe doon sa college assurance plan? Gusto nilang ma-secure yung kinabukasan ng kanilang mga anak, pero bumigay yung college assurance plans eh. Bumagsak siya at maraming nawala ng pera kasi hindi natupad eh yung mga pinangako nung plan na yon. Ganun din yung mga nag-iipon. Minsan magugulat ka lang, nawawala yung pera. Nai-scam. Katulad nung Bangko Pilipino, yung mga nag-ipon doon, hindi nila nabawi ang kanilang pera. At kung naalala nyo si Jody B., yung dating speaker, sinicure niya yung bahay niya. Kahit yung bintana, bulletproof. So nung nagkasunog sa bahay nila, yun pa naging dahilan para mamatay yung kanyang anak. Kasi hindi mabasag ng mga bumbero yung bintanang iyon. Hindi naman masama yung mag-ipon eh. In fact, sabi nga sa Proverbs 22 verse 3, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Pero hindi itong kayamanan o kung anumang pera ang meron tayo ang magsisecure sa atin. But rather, si Lord pa rin ang security natin. Kasi apart from God, we are nothing. Kasi siya lang ang pwedeng mag-ayos ng buhay natin at maging secured tayo. So, ang second na point natin is, God promise is stronger than your fears. Actually, sa panahon ngayon, marami talagang kinatatakutan. Pero, minsan nakakatakot dahil lalo na pag tumatanda, maraming mga kahinaan na dumarating sa atin, maraming mga sakit. Pero ganoon talaga ang buhay. Minsan, lalo na kung sa problema sa pamilya, may mga pag-aaway or minsan yung mga kaanak mo, may mga sakit na mahirap pagalingin. So, panibagong problema yon. At minsan, dahil sa mga problemang ito, nadi-disrupt yung ating mga trabaho, yung ating pang-araw-araw na pumuhay. Hindi na nagiging normal. Minsan nga, pati sa pagtulog, mahirap matulog eh. And you only cry out to the Lord na tulungan ka. Pero ang promise ni Lord naman never will I leave you and never will I forsake you. Dapat ito lang panghahawakan natin. Kasi God is stronger than our fears. Ang pangatlong point is yung God is your provider, hindi circumstances. Napapansin niyo ba na sa panahon ng ating pangangailangan, minsan tingin mo wala ka nang ibang malapitan. Tapos bigla na lang, merong magbibigay sa'yo. Merong biglang dumarating. And actually, God answer us miraculously. Sa lahat ng, basta tatawag lang tayo, sasagot siya. Minsan may mga prayer tayo na gusto nating matupad until such time nakalimutan na natin. Hindi na natin hinangad. Tapos masasurprise ka na lang. Kasi at the time na hindi mo na iniisip,
bigla mong may matatanggap. Biglang magkakaroon ng katuparan yung mga bagay na yon. Kasi God's timing is perfect eh. His ways, hindi natin, yung pamamaraan niya, hindi natin pamamaraan. Kaya surely, He will answer you and will provide for you. Sabi nga sa Isaiah 43:1, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. You are precious in my eyes and glorious. Actually, yung kabuuan na yun. Pero 43:1 is hanggang ano lang. I have called you by name. And yung fourth na point is yung contentment grows when you trust God. Paano ba nararamdaman ano ba pakiramdam nung minsan ikaw, parang feeling mo wala ka, tapos yung mga kakilala mo, masagana ang buhay nila. Parang minsan, parang nakakaingit kasi may mga friend mo or mga kakilala, ang ganda ng buhay, tapos ikaw, ganun, mababa pa rin. Hindi pa rin, parang hindi ka umasenso. Pero kung meron tayong contentment, magiging masaya pa rin tayo. Hindi natin iisipin kung ano nangyayari sa iba, kung anong ginagawa, kung anong meron tayo, anong kalagayan natin. Dapat ang contentment natin is the Lord lang. At hindi tayo dapat nag-worry kung ano man ang darating. Kasi si God ang mag-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. And nawala na. Dapat ang isipin natin lagi yung pagtitiwala sa Diyos kaysa sa mag-worry tayo sa mga nangyayari. Kasi minsan pag nag-worry tayo, lalo lang tayo nasasaktan eh. Pero kung meron tayong contentment at kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Sabi nga ni Graham Bell, sabi niya, minsan, napagsasaran tayo ng isang pinto. Hindi natin alam, may bumubukas na panibagong pinto para sa atin. So tingin doon sa pintong nakasara, hindi na natin napansin na may panibago palang bumubukas. Hindi na natin papansin, may bagong opportunity tayong makikita. At kapag content tayo, nawala yung mga worries, nagkakaroon ng kasiyahan ng ating buhay. At kapag minsan nga, yung ibang hindi na ako kontento kung anong meron, lalo na sa politics, sa mga politiko natin. Minsan napakayaman, Pero sa sobrang yaman nila, pumapasok sa politika, hindi para maglingkod, but rather nagnanakaw pa. Kasi walang contentment eh. Kaya dapat yung dependence sa pera para maging secured, mawala sa atin yun. Walang problema magtrabaho. Pero dapat, walang problema kung maging masipag ka o magsikap ka. Pero dapat nagsisikap tayo for the glory of God. Sabi nga yung iba, merong iba, kung titignan mo, nagpapayaman ng gusto. Pero walang Diyos. Minsan sabi ni God sa kanila, sa Luke 12:20, yung isang mayaman na nagpayaman ng gusto, sabi niya, hangal, sa gabing ito, ikaw ay mamamatay. So hindi yung kayamanan, but rather
yung, yung connection mo kay God, yun ang importante. At yung lahat ng mga pangangailangan mo, kung nangangailangan ka man, bring your needs sa Panginoon. Kasi kung may bigay mo sa Kanya, surely, hindi Kanya pababayaan. At sa lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw, si Lord lang ang ating aasahan dahil siya magkakalinga sa atin, whether hirap tayo o mayaman tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Yun ang pangako niya sa atin. Yun lamang po. Let us pray po. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa guidance mo, sa pagpapala. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakadalo. At sana po may sa buhay namin at magawa namin kung ano man ang napag-usapan namin sa gabing ito. O Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Day 10 na po tayo ngayon at ang pangako po ng Diyos, I will always take care of you. Sabi po sa Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Dadako na po tayo sa reflection question. Hanap po kayo ng kapartner by twos. Partner po, dala-dalawa. Ito po ang katanungan. Saang area ng inyong buhay ka nakakaranas ng struggle? Pag-usapan po ninyo ng inyong kapartner in 4 minutes.
Ngayon po ay dadako na tayo sa pananalangin. Sabi po sa 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Prayer 1, based on area of restoration, mental. Hingi ng tulong ng Panginoon upang magpagtagumpayan ng struggle na nararanasan. Ipanalangin niyo po ang inyong mga kapartner in 3 minutes. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin tungkol sa inyong kapangyarihan na nagtatagumpay sa aking mga kahinaan. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa iyong kapangyarihan at hindi sa aming sariling lakas. Bigyan mo kami ng lakas at pag-asa upang magpatuloy sa aming paglalakbay kahit sa mga oras ng paghihirap at pagdurusa. Ito po ang aming dalangin. Dadako na po tayo sa prayer 2. Sabi po sa Isaiah 41:10, ako ay sasayo, huwag kang matakot. Ako ay yung Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Ang prayer 2 po, ang pangako ng Diyos na hindi tayo iiwan o pababayaan man. Ipanalangin kung saan mo higit na kailangan ang pagsama ng Diyos. Ipanalangin po natin base sa promise ng ating Panginoon in 4 minutes.
Amang mahal, salamat po sa iyong mga pangako. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pag-iingat niyo sa amin sa araw-araw, sa kaligtasan at sa mga pangako mo na aming pinanghahawakan, na kahit kailan di mo kami iwan ni pababayaan man. Salamat po Ama sa dakila mong pag-ibig. Patuloy po kaming nagtitiwala at nananampalataya sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sabi po dun sa Deuteronomy 16 verse 17, ito po yung during the time of festival harvest na nangyari dun sa mga Israelite. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. So, i-ready na po natin ang ating mga yellow and blue slips and yung ating pong mga tithes and offering, pwede na po nating dalhin sa harap mamaya. Dakilang Diyos, Ama naming buhay at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga kaloob na ito. Tunay nga po Diyos na ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa na magkakaloob. Pagpalain niyo po ang bawat mga trabaho, mga negosyo, yung mga pinagkukunan ng lahat ng mga kayamanan na to. At gamitin niyo po ang bawat isa na maging daluyan ng iyong pagpapala. Ito po ang aming dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po nating dalhin sa harap. Okay, para po dun sa mga nasa online, patuloy po kayong mag-post ng inyong mga prayer requests and also yung mga praise items nyo po. Pwede po kayong mag-send o magpadala ng inyong mga tithes and offerings. Meron naman pong naka-flash sa screen sa ating mga BPI accounts, sa GCash din po. Okay? So, maraming salamat po aming Diyos. Sige po. Thank you, Lord. Dadako na po tayo sa prayer part 2, prayer time part 2. Kuha po ulit kayo ng kapartner. Pag-pray po natin ang mga namamahala sa communion kitchen at ang mga ushering. Dito po sa kabilang side, pwede na pong ang pag-pray po nila yung communion kitchen at sa kabila naman po ay ang mga ushering.
inaanyayahan po na yung mga member ng Communion Kitchen ay pumunta sa harapan upang maipanalangin at yung pong mga ushering ay pumunta rin sa harapan upang maipanalangin. Mga usher po at saka yung pong mga namamahala ng Communion and Kitchen. Dito po sa harapan. Magpe-pray po tayo ni Pastora Maiden. Sige po, humarap po kayo sa kapatiran natin. Mga members po ng ushering team, sa kitchen, at sa communion. Itong mga kapatid natin na ito, lalo na po itong mga ushers, we can call them the gatekeeper, Gatekeepers or doorkeepers ang mga ito. Sila ang unang nakikita ng mga dumarating dito sa ating pagtitipon. Kaya kung ano ang itsura nila, yun rin ang reflection ng iglesia. Kung nababasa natin sa Leviticus 23, it talks about sacred assembly, banal na pagtitipon. Kapag may banal na pagtitipon na isaad po dito, that people will gather to worship and to have rest in the presence of God. Kaya ito pong mga doorkeepers na ito, napakahalaga po ang role nila sa isang banal na pagtitipon. Kapag ang isa sa kanila ay may kabigatan at hindi maayos ang espiritu nila, yun po ang magwe-welcome sa mga darating po dito. If you see an usher na nakasimaltog, hindi maganda ang countenance ng kanilang mukha or yung aura, you will know na hindi siguro nag-devotion ang mga ito. Di ba? That's the reality. You will know na medyo may sigalot siguro sa kanila na mag-asawa, sa mga may asawa, o sa kabilang banda ng kama ang gising kaya hindi maayos ang pagmumukha. That is why po it's very important for us to pray for our ushers. The ushers will help facilitate the worship, the sacred assembly that we will be doing. Tutulungan tayo, they will help to facilitate worship and order in every assembly. Kaya po tayo po ay makitayo, we will stand along with them, para po patuloy natin na ipanalangin ang kanilang ministry na ito. At the same time po, meron pong nasa kitchen committee. Pag may away dyan, hindi masarap ang kanilang ihahain. Mapait ang kape, hindi masarap, nakakadiabetes. Kaya lahat po, napakahalagang role nila. So they need our prayers. Amen? Amen. So ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Bawat isa po sumambit ng panalangin of blessing upon all of them. Hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Karababashandi arakasi arababayande. Tisha kari arababakasande. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa ministry na ito. Sila bilang doorkeepers of your church. I pray for a special anointing upon their lives in the name of Jesus. Sa lahat ng mga kabigatan, every gatherings na sila ay bumabangon at maaga na pumupunta. Dalangin ko
that you will keep their heart pure in the name of Jesus. Sa lahat ng gawa ng kaaway, in the name of Jesus, tulungan mo ang mga kapatid namin na ito that they will come prepared to meet with their brothers and sisters, to enjoy your presence kada pagtitipon po namin. Lahat po sila rin ay posible na may mga kanya-kanyang problema. Pero salamat Lord, tulungan mo sila na ibigay po ito sa iyo. As your word says and your promise says, you will take care of them, not only financially po, but even in every relationships and every struggles that they face each day, and every ministry na gagawin nila, lalo na po dito sa ushering, sa kitchen, and sa lahat pa ng mga logistics. Salamat dahil hindi lang to basta ginagawa, but you help them to facilitate, order, and through worship as your people will gather. Thank you, Holy Spirit. Continue, Lord, to be in their hearts. Maranasan nila, ma-experience nila ang presence mo as they serve you. Maraming salamat sa kalakasan na ibibigay mo po sa kanila. Maraming salamat sa joy na ibibigay mo po sa kanila. Kada ngiti, kada handshake, kada greetings na ibibigay nila, it will reflect your glory in their lives. Maraming salamat. Thank you for your special blessing upon this ministry. In Jesus' name, amen. 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 So yung mga gusto pong mag-join sa ushering ministry, open pa po yan. Approach na lang po sila Kuya Bong, no? Kuya Bong Salas. Yung mga usher naman natin, pag talagang pumapasok tayo, all smile naman po sila, Pastora. Amen po. Wala po silang problema. Nakasmile po yan. Opo, witness po tayo dyan. Amen. So ngayon naman po, so ina-advise na po ang lahat na magdala po ng mga yellow and blue slips para po dun sa mga kasama natin sa bahay o yung mga kakilala natin ng mga ka-cell group. Pwede po yung pasulatin sila ng kanilang mga prayer request and mga praise item. Kung hindi po sila makakapunta dito, pwede po nating dalhin dito. And also yung ating pong mga gabi-gabing mga pinapakitang mga pinopost na mga question, pwede po natin maging reflection yon. I-type po natin sa ating Facebook, sa FB account. Pwede nyo pong ilagay doon kung ano po yung mga reflection na binigay sa inyo. And also yung mga pictures po ng mga cell group, di ba? Nagpipicture, nagpo-photo op po tayo after po ng service. So pwede nyo pong i-post doon. So every day, pag nagdi-devotion po tayo, gamitin po natin itong ating mga promises ng ating Diyos. At isulat po natin dito sa booklet. Siguro naman po, may sulat naman po ang ating mga booklet. Tama po ba? Dapat chine-check niyan, di ba? Merong nakalagay. Tingnan nyo katabi nyo kung may sulat, di ba? Yan. Di ba nga, pag ang teacher nga nagagalit pag walang sulat, no? Yan. Tayo pa kaya, no? At dahil dyan, di ba tayo, nagdi-devotion po tayo. Sino po yung mga nagdi-devotion dyan ng mga umaga? Amen. O, meron po ba nagdi-devotion din ng mga tanghali? Yan, meron din. Pati gabi, meron. Yan. So, di ba, habang nagdi-devotion tayo ng umaga, tanghali at gabi, masarap pong uminom ng kape. At dahil po dyan, lahat po na nag-amen, na nagdi-devotion, ayun po kay Kuya Robert, meron po tayong binibentang mug. 150 lang po. Ayan, no? Ayun, no? Tinataas-taas pa, oh. 150 po. Yung 100 ay, baka magkamali ako kung sandalin yung 100, eh. Diba? Yung 100 po ay para sa TWC, tapos yung 50 ay para sa MAG. O, lahat na nag-amen, ha? Nagdi-devotion. Masarap yan, nagdi-devotion kayo, nakalagay. Nakalagay po ito, no? O, di ba? Ba nagdi-devotion kayo, pinapaalala ni Lord yung mga promises. Siyempre, meron po ba magbe-birthday dito ngayong January? Meron. Oh, taas ang kamay na magbe-birthday.
Yan. Taas nyo kamay nyo. Ba't nahiya kayong itaas? Birthday nyo. O, tingnan nyo po yan. Pwede po natin regaluhan ng t-shirt. Di ba? Yan. Lahat na may birthday, Pastora Lorna. Meron po tayong t-shirt doon. O, pag niregaluhan natin yung mga may birthday, maaalala nila yung, ayan na naman. Promises, di ba? So, yung pong natin, t-shirt po ay 300 pesos. So, yung 100 po doon sa TWC. Tama po, fundraising. Meron namang good cause yan. Hindi naman kung saan-saan dadalhin yan na mga parang flood control. Dadalhin po yan sa TWC natin, okay? At announcement din po sa February 7, 2026. Ito po, Sabado po to. 8 to 12:30 sa David Hall. Magkakaroon po ng pro tips on mental health. Dahil kasi ang ating promise ngayon ay mental health, so magkakaroon po ng pro tips on mental health. Ano ba yung mga pro tips? Mga basic. Hindi naman kailangan na very light lang, natuturuan po tayo. Yung mga practical ways to handle depression, anxiety, and how to know you have it. How to know you have it. Meron ba tayo nito? So, hindi lang po, lalong ini-encourage po yung lahat ng mga church planters, yung mga OBS team, yung mga, lahat tayo, mga members ng TMCC, lahat po, ini-encourage po na umattend dito. Kasi maganda po to, na not only na pinagpe-pray po natin yung mga tao, but also, alam natin yung basic. Hindi natin basta-basta tuturuan siya kasi mental health yan no? Alam natin kung ano approach, no, na gagawin natin. Hindi lang pinapanalangin but also yung mga practical ways on how to approach them, yung mga may mental health issue. Kasi ngayon, ang mental health ay isa na po siyang nagiging problema. Hindi lang physical but also mental. Okay po? So, ang magbibigay po ng ang magbibigay po ng tips sa atin ay si Doktora Aliana. Tama po ba? Aliana Fuentes. Meron po namang very minimal na registration fee, 75 pesos po. What is 75 pesos? Ano lang yun, di ba? Sa McDo nga, 99 nga ang value meal Tama po ba? Ito 75 lang, no? Yan. At matututo na po tayo ng mga approaches na yan. Okay po? And again, sa mga onliners natin, yung pong mga prayer request nyo po, ito po ay pinapanalangin ng ating mga intercessors. So, patuloy po nilang pinapanalangin to. Okay, so, ngayon naman po, tiyatawagan po natin si Pastora Lorna, ang ating pastor for the night po, para sa ating ministering time. God is good. Kaya malambing na. Salamat po sa Panginoon sa mensaheng narinig natin ngayong gabi. Malinaw na sinasabi o paalala ng Diyos sa bawat isa na hindi tayo pwedeng sumandig sa ating mga kayamanan. Lahat ng yan ay may katapusan at material na bagay lamang po yan. Sabi ng Bible, makuntinto tayo kung ano ang meron tayo. Masarap mabuhay ng may kapayapaan kasama si Lord. Di po ba? Ayan, sabi nga doon sa 5B, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pangakong maaasahan natin. Ano pa ang hahanapin natin? Handang magbigay ng tulong si Lord. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, hindi tayo dapat matakot dahil maaasahan ang kanyang salita. Ano ang magagawa nila sa atin kung ang presensya ng Diyos ay nasa atin? Mawawala ang takot dahil sa pagtitiwala sa presensya ng Panginoon. Maharap man natin anuman ang pangyayari sa ating buhay dahil makaya ang ating Diyos. Kahit kahit mahirap ang ating kalagayan, kaya ni Lord yun, di po ba? Sabi nga sa Deuteronomio 31:6, si Yahweh, sa iyo sasamahan ka, Kanya, hindi Kanya pababayaan. Kaya huwag matakot, ni panghinaan ng loob, magtiwala,
tayo sa Diyos, hindi sa mga bagay na nawawala. Amen po ba? Meron pa po ba tayong mga kahilingan sa Diyos? Alam ko, marami pa. Amen po ba? Marami pa ba tayong kahilingan sa Diyos? Gusto ba nating na ngayon lalapit tayo sa Panginoon para yung mga hindi pa natugon, matutugon pa? Gusto niyo po ba? Tayong lahat po ay tumayo at magsilapit tayo sa harapan ng Panginoon at tayo'y mananalangin. Hallelujah. Sige po, lapit po. Dahil ang sabi dito, ang magtiwala, ang lumapit sa Kanya ay papakinggan niya. Hindi niya hihindihan. Sabi nga ni Kuya kanina, yung presensya ng Panginoon, yun ang kasiguraduhan natin. Security. Ang security natin ay yung presensya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka. Pwede ba tayong umawit ngayon? Kahit kuro lang yung Tagalog. Sige po. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sige, tayong lahat ay umawit. Hallelujah. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasampahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan man. Minsan pa ho. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan man. Mananatili. Mananatili kailan man. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagpapaalala sa amin na kami, Panginoon, ay mahal mo, O Diyos. Palagi mo pa kaming pinapaalalahanan na wag namin ituon sa mga bagay na lumilipas ang aming paningin, ang aming focus, kundi sa iyo lamang, Panginoon, sapagkat ikaw ay ang Diyos na napakaganda ng plano mo po sa bawat isa. Kaya, Panginoon, dalangin po namin ang bawat isa sa amin na huwag kaming matakot sa anumang problema, pagsubok o anumang nararanasan namin habang kami ay narito pa sa lupa, sapagkat nangako ka po, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Ang iyong presensya ay laging available, Panginoon, sa bawat isa. Kaya, Lord, salamat po, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. O Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang bawat isa, kung may kahilingan pang hindi nasusunod o hindi pa nila tinatanggap ang kanilang mga panalangin, ikaw ay Diyos na hindi bingi, Panginoon. Ikaw ay Diyos na nakikinig sa iyong mga anak, Panginoon. At ikaw ang Diyos na nagsusupply ng pangangailangan. Kaya lagi kaming umaasa sa iyo, Panginoon, hindi sa mga bagay na kaya naming i-provide sa aming mga kalakasan, Panginoon. Hindi yun, kundi yung ikaw, Lord. Yung ikaw ang nagbigay sa bawat isa. Salamat po, aming Diyos. Salamat po, Lord. At kung meron pa po, Panginoon, dito na hindi pa gumagaling, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, ikaw ay Diyos magaling na manggagamot. Kung paano ka po nagpagaling noon, Lord, magpapagaling ka pa rin hanggang ngayon. Sapagkat ikaw ay Diyos noon,
Diyos ngayon, Diyos pa magpakailanman, hindi ka nagbabago. Kung ano yung pagmamahal mo noon sa mga magulang namin, yun pa rin ang iyong pagmamahal ngayon at pagmamahal mo pa rin sa darating na panahon, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos. Sabi mo nga po, O Lord, I will take care you. Amin pong paghahawakan yon, Panginoon. Sa lahat ng aspeto, Panginoon, sa aming buhay, panghahawakan po namin yung pag-iingat mo, yung pagpapala mo, yung pagsagot mo sa aming panalangin, yung pong pagpapagaling mo, yung pagpaprovide mo ng aming mga pangangailangan. Lord, ikaw na ang pinakamadabe. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw po yung aming naging Diyos. Napakabuting Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon po ay ituon natin yung ating mga kamay sa pinaglagyan ng yellow slip, papuri at yung kahilingan. Lord, patuloy po naming ipinapanalangin. Gaano man ito karaming nakasulat, kayang-kaya mo po itong tugunin, Panginoon. Hindi po namin maisa-isa ang mga nakasulat na ito, Lord. Nabasa mo pa. Hindi pa nila naisusulat. Alam mo na kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Hindi ka maramot na Diyos. Ikaw ay Diyos ng pagpapala. Ikaw ay Diyos na mapagbigay, Panginoon. Kaya pinanghahawakan po namin na kami, Panginoon, ay sasagutin mo po doon sa aming mga panalangin. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, maging sa online, Lord, yung kanilang mga panalangin sa online. Lord, kayang-kaya mo po silang abutin. Kayang-kaya mo po silang sagutin. Ano man po yung inilapit nila sa inyo, O Lord, kayang-kaya mo po silang paranasin ng iyong presensya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Napakabuti mo po, aming Diyos. Hallelujah. Tinatanggap po namin, aming Diyos, ang patuloy mong pag-ibig sa bawat isa, sa pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan, pagsama, paggabay ng banal na Espiritu suma sa atin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po. Makakabalik na po tayo sa ating upuan. Magandang gabi po sa lahat.